Bakit ba napakahirap para sa anak kong magbigay ng kaunting pera sa sarili niyang ina? Ang matalas na boses ng aking biyenan ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Kung ganyan ka kakunat, malaya kang umalis sa bahay na ito. Tutal, bahay din naman ito ng anak ko. Mag-impake ka na at lumayas, at huwag na huwag mong pakikialaman ang sahod ng asawa mo. Nakatungo akong nakaupo sa sofa, walang lakas na sumagot. Ako, ang manugang, ay tinatanong kung bakit ipinagdadamot ko ang kaunting pera. Ang perang iyon ay ang iyong 250,000 na buwanang sahod ng aking asawa. Inay, kailangan din po naming mabuhay, halos pabulong kong sabi. Hindi naman po sa ipinagkakait ko ang pagiging mabuting anak ni Miguel, pero humina nang humina ang boses ko. Sa tabi ko, nakayuko lang din ang asawa ko, si Miguel. Sa loob ng 13 taon ng aming pagsasama, ni minsan ay hindi niya ako kinampihan. Naramdaman ko ang matinding lungkot at kahihiyan sa aking kalagayan. Alis na po ako. Hindi ko na malayan, kusa na lang lumabas ang mga salitang iyon sa aking bibig. Nagulat ang biyenan ko at si Miguel, ngunit agad itong napalitan ng isang mapanghamak na tingin na para bang sinasabing, "Sige, subukan mo kung kaya mo." Inakala nilang pananakot ko lang iyon, ngunit hindi nila lubos akalain na sa madaling araw ng araw na iyon, dala ang isang maliit na maleta, tuluyan na nga akong aalis. At lalong hindi nila inasahan na isa akong babaeng may lakas ng loob na sumakay sa isang barko patungong Batanes. Hayaan ninyong ikuwento ko ang nangyari. Ako si Josefa Reyes, 48 taong gulang. 16 na taon na akong nurse sa isang malaking ospital sa Quezon City. Ang kuwentong ito ay nangyari noong nakaraang Disyembre. Isang gabi na hanggang ngayon ay naninikip pa rin ang dibdib ko tuwing naaalala ko. Sa pagbabalik tanaw, hindi ko maintindihan kung paano ko natiis ang ganoong sitwasyon ng napakatagal. Disyembre 25 noon, araw ng sahod. Alas 6 ng gabi umuwi ako galing ospital. Sumakay ako ng bus, gaya ng dati. Akala ko isa lang itong ordinaryong araw. Hindi ko alam na ito na pala ang magiging pinakamahalagang pagbabago sa buhay ko. Habang nasa elevator ng aming condominium at pinipindot ang buton para sa 13th floor, iniisip ko nang bayaran ang mga natambak na bill at mamalengke kinabukasan gamit ang sahod ko. Ito na ang routine ko sa loob ng 16 na taon. Ngunit pagbukas ko ng pinto ng aming unit, bumungad sa akin ang nagkalat na mga sobre sa sahig. Notice of disconnection mula sa Meralco, isa mula sa Maynilad, paalala mula sa admin ng kondo, at kahit sa internet provider. Pinulot ko ang mga ito isa-isa, nagtataka. "Miguel, andito na ko," sigaw ko mula sa may pinto. Narinig ko ang sagot niya mula sa sala. Naabutan ko siyang nanonood ng telebisyon, balita tungkol sa ekonomiya ang palabas. Nakakatawang isipin. "Ano to?" Inilapag ko ang mga sulat sa harapan niya. Yan ba? Baka medyo na-delay lang ang bayad." Sagot niya nang hindi man lang inaalis ang tingin sa TV. "Bukas, aayusin ko." "Na-delay? Paano nangyari yon? Araw ng sahod ngayon." Tanong ko ulit. Pero nakatitig pa rin siya sa telebisyon. Bigla akong kinabahan. Iniwan ko ang bag ko sa kwarto at uminom ng tubig sa kusina. Kinuha ko ang cellphone ko at binuksan ang banking app. Gusto kong tingnan ang laman ng account ko. Nang lumitaw ang numero sa screen, halos mapigil ko ang aking paghinga. 2,570. Araw ng sahod, pero 2,000 lang ang natira. Ang sahod ko ay nasa 125,000. Pagkatapos ibawas ang mga bayarin sa credit card at iba pang naka-auto debit, dapat may natira pang hindi bababa sa 50,000 hanggang 20,000. Pero 2,000? Paano nangyari ito? Tiningnan ko ulit, baka nagkamali lang ako. Pero ganoon pa rin ang numero. 2,570. "Miguel, Miguel!" Bumalik ako sa sala, nanginginig ang boses. "Bakit ba?" Sa wakas ay hininaan niya ang volume ng TV. "Bakit ganito na lang ang laman ng account ko? Araw ng sahod ngayon, pero 2,000 na lang ang natira." "Talaga? Kakaiba yan," sabi niya sabay kuha ng sarili niyang cellphone.
Tiningnan ko rin ang account niya at halos ganoon din ang sitwasyon. Mayroon siyang humigit kumulang 15,000. Nasaan ang sahod mo? Siguradong pumasok. Na yun ngayon. Kasi nag-atubili siya. Sa sandaling iyon, isang masamang hinala ang pumasok sa isip ko. Baka ipinadala na naman niya kay inay. Ipinadala mo na naman ba kay inay? Maingat kong tanong. Nangyari na kasi ito noong nakaraang buwan. Sinabi niyang kailangan ng biyenan ko ng pambayad sa ospital kaya halos buong sahod niya ay ipinadala niya. Kasi malaki ang gastos ni inay sa ospital ngayon. Pagkatapos ng operasyon niya sa tuhod, ang mahal pa ng mga gamot. Kaya ngayong buwan lang naman. Ngayong buwan lang, pag-uulit ko. Umiwas siya ng tingin. Naglakad ako papunta sa ref para maghanda sana ng hapunan. Pero lalo akong nanlumo sa nakita ko. Isang Tupperware ng kaning lamig, 3 itlog, kalahating karton ng gatas at ilang dahon ng lanta ng letsugas. Ito ba ang laman ng ref sa araw ng sahod? Naramdaman kong mayroong talagang malaking problema. Habang tumatama sa mukha ko ang malamig na hangin mula sa ref, biglang nag-flashback sa isip ko ang mga nangyari sa mga nakalipas na buwan. Miguel, hindi lang naman ngayong buwan, di ba? Sabi ko habang isinasara ang ref. Noong nakaraang buwan at noong isang buwan pa. Kailan pa ba ito nagsimula? Hindi siya sumagot at muling ibinaling ang atensyon sa TV. Kinuha ko mula sa drawer ang aking notebook kung saan ko isinusulat ang aming mga gastusin. Tiningnan ko ang mga tala mula sa mga nakaraang buwan, Oktubre, Nobyembre, Disyembre. Sa loob ng 3 buwan, ni isang kusing mula sa sahod ni Miguel ay hindi napunta sa gastusin ng bahay. Hindi, mas matagal pa pala. Mula Hulyo, 6 na buwan. Kalahating taon na pala akong mag-isang sumasalo sa lahat ng bayarin. Ang sahod ko ang pambayad sa kuryente, tubig, condo dues, pagkain, telecommunication bills at maging ang allowance ni Miguel. Miguel, tama ba ito? Nanginginig ang boses ko, hindi sa galit kundi sa pagkadismaya. 16 na taon akong masipag na nagtrabaho, pero hindi ko akalain na ganito kahirap buhayin ang 2 tao gamit lang ang sahod ko. May sakit si inay, di ba? Alam mo ba kung gaano kalaki ang gastos sa ospital? Ang operasyon pa lang sa tuhod, daan-daang libo na. Medyo tumaas ang boses niya, pero halatang nagdedepensa lang. Para bang alam niyang mali siya, pero ayaw niyang aminin. Kung ganoon, paano naman tayo? Kuryente, tubig, pagkain, pamasahe, lahat yan. Sa sahod ko lang kukunin? Kung nahihirapan ka, bakit hindi mo siya kausapin ng direkta? Natigilan ako sa sinabi niya. Gusto niyang ako mismo ang magsabi sa biyenan ko na, Inay, pwede po bang tigilan niyo na ang pagkuha sa sahod ng anak niyo? Paano ko sasabihin iyon bilang isang manugang? Sakto namang tumunog ang cellphone ko. Isang hindi kilalang numero. Sinagot ko. Mula pala sa credit card company. Good evening. Is this Mrs. Josefa Reyes? We're calling regarding your overdue balance for this month. Additional charges will be applied. So we advise you to settle it as soon as possible. Pagkababa ko ng telepono, napaupo na lang ako sa sofa. Muling binuksan ni Miguel ang TV at umalingaw-ngaw ang tawanan mula sa isang comedy show. Ang saya sa palabas ay kabaligtaran ng kalagayan namin, kaya lalo akong nalungkot. Sumilip ako sa bintana. May iilang bituin sa kalangitan ng Disyembre. Mula sa baba, naririnig ko ang tawanan ng isang pamilya. Marahil ay naghahanda para sa Pasko. May mga boses ng bata. Pero ang bahay namin, walang laman ng ref, nagtambakan ng mga bill at ang asawa ko tila walang pakialam. Ang matatag na buhay na pinaghirapan ko sa loob ng 16 na taon ay unti-unti nang gumuho. Nang gabing iyon, habang nakahiga at nakatitig sa kisame, hindi ako makatulog. Malakas na ang hilik ni Miguel. Hindi na pwedeng ganito, sabi ko sa sarili ko. Hindi ko pa alam ang eksaktong gagawin, pero kailangang may magbago. Ipinasya kong bukas ng umaga, kailangan kong makita ang detalye ng bank statement ni Miguel. Kailangan kong malaman kung kailan, magkano at paano niya ipinapadala ang pera kay inay. Iyon lang ang paraan
para maintindihan ko ang buong sitwasyon at makapag-isip ng susunod na hakbang. Kinaumagahan, Sabado. Hating gabi na natulog si Miguel kaya late na siyang magigising. Ako naman, 6:30 pa lang ay gising na at nagtimpla ng kape. Kailangan kong isagawa ang plano ko kagabi. Dahil sa pagiging abala sa ospital nitong mga nakaraang buwan, napabayaan ko na ang pag-asikaso sa budget. Tuwing sinasabi ni Miguel na kailangan niyang tulungan si inay sa gasto sa ospital, pumapayag na lang ako. Pero matapos makita ang mga disconnection notice kagabi, nalaman kong mas malala pala ang sitwasyon kaysa sa inaakala ko. Mga 9:00 nang lumabas si Miguel sa kwarto. Nakaupo na ako sa hapagkainan. At sa harap ko ay ang mga inayos kong dokumento. Ang aking notebook ng gastusin, mga credit card statement, at bank statement. Gising ka na pala. Gusto mo ng kape? Sige, salamat, sagot niya. Pagkatapos niyang gumamit ng banyo, umupo siya sa mesa. Habang inaabot ang kape, napansin niya ang mga papel at bahagyang sumimangot. Miguel, tulad ng napag-usapan natin kagabi, kailangan kong makita ang bank statement mo, mahinahon kong sabi. Bakit kailangan pa niyan? Nakita mo naman ang mga bill kagabi. Kailangan nating malaman kung ano na ba talaga ang sitwasyon natin. Bumuntong hininga siya at kinuha ang cellphone. Binuksan niya ang banking app at ipinakita sa akin. Umupo ako sa tabi niya at tiningnan ang screen. At doon, nakita ko ang katotohanang yumanig sa akin. Hulyo, 1,001. Withdrawal. Recipient, Dolores Santos. Ang biyenan ko. Agosto, 1P5. 200,000 withdrawal. Recipient, Dolores Santos. Setyembre 25, X 200,000 withdrawal. Recipient, Dolores Santos. Buwan-buwan, sa eksaktong araw ng sahod, eksaktong S 200,000 diyan ang ipinapadala niya, 6 na beses. Ang sahod ni Miguel ay S 250,000. Pagkatapos ng tax, halos X 210,000 hanggang X 220,000 ang natitira. Ibig sabihin, sa loob ng 6 na buwan, halos buong sahod niya ay napupunta sa kanyang ina. Miguel, ano to? Tanong ko habang itinuturo ang screen, pambayad sa ospital ni inay. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Buwan-buwan. 200,000? Sa loob ng 6 na buwan? Nagpa-opera siya, may physical therapy, tapos kailangan din ng tulong para sa araw-araw na gastusin. Paliwanag niya, pero halatang hindi sigurado. Kinuha ko ang cellphone ko at binuksan ang calculator. AK A 200,000 ba sa 6 na buwan? AX 1,200,000. 1,200,000 piso. Miguel, sabi ko habang ipinapakita ang resulta. Alam mo ba kung gaano kalaking pera yan? Halos presyo na yan ng bagong kotse. Hindi siya umimik. Binuksan ko ang aking notebook at ipinakita sa kanya ang aming mga gastusin sa nakalipas na 6 na buwan. Sa panahong iyon, ako ang nagbayad ng kuryente, tubig, condo dues, pagkain, pamasahe, communication bills, at maging ang allowance niya. Galing lahat iyon sa credit card ko. Ipinakita ko sa kanya ang statement, isa-isa. Ang mga pinamili sa grocery, mga automatikong bayarin. Buwan-buwan, umaabot ito ng EN 90,000 hanggang EN 110,000. So, habang ako ang sumasalo sa lahat ng gastusin natin, halos buong sahod mo ay napupunta kay inay. Tama ba? Kung iisipin mo, ganoon na nga. Totoo naman, di ba? Kumikita ka ng galayang 250,000 pero ilang libo lang ang naiiwan para sa bahay habang ako sa sahod kong galayang 225,000 binubuhay ko tayong dalawa. May bahid na ng inis ang boses ko. Ang taunang sahod ni Miguel ay mahigit 3 milyon pero ang pumapasok lang sa budget ng pamilya namin ay ang 1.5 milyon kong sahod. Sakto namang tumunog ang cellphone niya. Tumatawag ang biyenan ko. Sinagot niya ito at lumabas para mag-usap sa hallway. Hindi ko marinig ng malinaw pero narinig ko ang mga salitang, "Opo, inay. Sige po. Naiintindihan ko po." Pagbalik niya pagkatapos ng 10 minuto,
mas lalo siyang mukhang problemado. Anong sabi ni inay? Tanong ko. Nag-aalangan siyang sumagot. Kailangan daw niya ng isa pang series of tests, MRI. Tapos tumaas na naman daw ang presyo ng gamot niya. Ibig sabihin, kailangan na naman niya ng pera? Mga gaw, 70,000 pa daw sana ngayong buwan. Hindi ko na kinaya. Tumayo ako at naglakad papunta sa bintana. Mula sa 13th floor, tanaw ko ang buong subdivision. Dahil Sabado ng umaga, maraming bata ang naglalaro sa park at ang mga magulang nila ay nagkukuwentuhan sa mga bench. Miguel, magsasabi na ako sa iyo ng totoo, sabi ko habang nakatingin sa labas. Pagod na ako. Sa sahod ko, hirap na tayong dalawa na mabuhay. Hindi ko na kayang suportahan pa pati si inay. Pero hindi naman natin pwedeng pabayaan si inay. Hindi ko sinasabing pabayaan natin siya. Ang sinasabi ko, dapat may limitasyon. Hindi pwedeng isakripisyo natin ang sarili nating buhay para sa kanya. Bumalik ako sa mesa at umupo kaharap niya. Miguel, hindi tayo hiwalay. Mag-asawa tayo. Pero ano ang sitwasyon natin ngayon? Ikaw, nagpapakabuting anak ka kay inay, habang ako, mag-isang nagtataguyod sa pamilya natin. Normal ba tong pagsasama na to? Yumuko siya. Pero, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa inis. Sige, anong gusto mong gawin ko? Hayaan ko na lang ang nanay kong may sakit? Sino bang nagsabing hayaan mo siya? Ang sabi ko, maging makatwiran tayo. Hindi buong sahod mo, kundi bahagi lang. Yung kaya ng budget natin, mga i-1 milyong libong o sinanda. Madali sa iyong sabihing bahagi lang. Alam mo ba kung gaano kalaki ang gastos sa ospital ngayon? Habang nagsasalita siya, may naramdaman akong kakaiba. Nagtatrabaho ako sa ospital. May ideya ako kung magkano ang operasyon sa tuhod o physical therapy. Hindi aabot ng awen 200,000 buwan-buwan. Kahit ang kabuuang halaga ng operasyon ay hindi ganoon kalaki. Miguel, saan ba eksaktong ospital nagpapagamot si inay? Ha? Bakit? Nagtataka lang ako kung bakit ganoon kalaki ang gastos. Dahil nasa medical field din ako, baka matulungan kitang tingnan kung may mga discount o kung covered ba ng PhilHealth ang mga treatment niya. Nag-alinlangan siya. Doon ko naramdaman na may itinatago siya. Diyan lang sa malapit na ospital. Hindi mo na kailangang alamin pa. Sakto namang may pumasok na message sa cellphone niya. Umilaw ang screen at nakita ko ang isang bahagi ng mensahe galing kay inay. Ang nakasulat, samahan mo akong mag-mall sa weekend. Isang taong tumatanggap ng alambiyong 200,000 buwan-buwan para sa gastos sa ospital ay nagyayayang mag-mall? At sa ilalim noon, may mga nauna pang mensahe. Gusto kong magpaspa, nagpabook na ako sa salon. Doon ko naintindihan ang lahat. Hindi ito pampagamot. Isa itong malaking allowance. Binibigyan ni Miguel ang nanay niya ng buwanang allowance na mahigit 200,000. Miguel, mahinahon kong tawag sa kanya. May sakit ba talaga si inay? Oo naman. Ano bang pinagsasabi mo? Kung ganoon, mayroon ba kayong medical certificate o reseta? Titingnan ko lang. Biglang tumigas ang ekspresyon ng mukha niya at bigla siyang nagalit. Bakit ba? Lagi mo na lang akong pinagdududahan. Sa tingin mo, nagsisinungaling ako? Hindi sa pinagdududahan kita. Gusto ko lang malaman ang totoo. Dahil sa sitwasyon natin, kailangan nating maging malinaw sa lahat. Anong kailangang linawin? May sakit si inay, kaya tinutulungan ko siya. Sigaw niya sabay tayo. Pumasok siya sa kwarto at malakas na isinara ang pinto. Naiwan akong mag-isa sa sala, muling tinitingnan ang bank statement. Buwan-buwan, parehong petsa, parehong halaga, 200,000. Paanong naging ganito karegular? Kung pampagamot talaga, dapat iba-iba ang halaga buwan-buwan. Tumunog ang cellphone ko. Tumatawag ang head nurse namin, si Ate Susan. Josie, may oras ka ba mamayang hapon? Magkape naman tayo. Sige po ate. Pupunta ako. Gusto ko nang umalis ng bahay. Parang wala nang saysay kung kakausapin ko pa si Miguel
at kailangan ko ng isang taong mapagsasabihan. Habang nagbibihis, napagtanto ko kung gaano ako naging kampante sa loob ng 6 na buwan. Pinalabas ni Miguel na para sa pagpapagamot ni inay ang pera, pero sa totoo lang, malaking allowance pala iyon. At ang lahat ng responsibilidad sa bahay ay napunta sa akin. Paglabas ko ng pinto, nagdesisyon na ako. Hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Kailangan ng isang malaking pagbabago. Nang Lunes na iyon, pag-uwi ko galing ospital, may isang pares ng sapatos ng babae sa may pinto, hindi sa akin at tiyak na hindi kay Miguel. Bigla akong kinabahan. Nandito na po ako, sabi ko. Isang boses ang sumagot mula sa sala. Hindi si Miguel, kundi ang biyenan ko. Inay, kailan pa po kayo dumating? Pagpasok ko sa sala, nakaupo siya sa sofa. Sa harap niya ay maraming Tupperware ng pagkain. Si Miguel naman ay kumakain sa tabi niya. Josie, nagdala ako ng ulam. Parang pumapayat yata si Miguel nitong mga nakaraang araw. Sabi niya sabay tingin sa akin mula ulo hanggang paa. May talas sa kanyang mga mata. Salamat po. Pero paano po kayo nakapasok? Wala po kami sa bahay. Binigyan ako ni Miguel ng susi. Para raw magamit ko kung kailangan. Tumingin ako kay Miguel. Nakayuko lang siya habang kumakain. Kailan pa niya ibinigay ang susi? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Gusto kong magtanong pero hindi ko magawa sa harap ng biyenan ko. Josie, maupo ka. May sasabihin ako, sabi ng biyenan ko habang tinatapik ang sofa. Wala akong nagawa kundi umupo. Mautanang nagali na alapolina. Parang stress na stress si Miguel nitong mga nakaraang araw. May problema ba kayo sa bahay? Wala naman po. Sasagot pa sana ako, pero pinigilan niya ako. Hindi. Sigurado akong mayroon. Tumawag sa akin si Miguel kahapon, puro buntong hininga. Mukhang ikaw ang dahilan. Ako po. Oo. Kapag lagi mong sinisermonan ang asawa mo tungkol sa pera, na-stress siya. Trabaho ng lalaki na magtrabaho para sa pamilya niya. Kung hindi mo yan maintindihan, paano na? Natigilan ako. Mukhang ikinuwento lahat ni Miguel ang pinag-usapan namin noong weekend. Inay, hindi po sa ganoon. Anong hindi? Mali ba na maging mabuting anak si Miguel sa akin? Tumaas na ang boses niya. Hindi po mali ang pagiging mabuting anak. Ang sa akin lang po sana, isaalang-alang din ang kalagayan namin. Kalagayan, pareho naman kayong may trabaho. Anong mahirap sa kalagayan nyo? Dahil po ako lang ang sumasalo sa lahat ng gastusin sa bahay. Halos buong sahod ni Miguel sa inyo po napupunta. Hindi ba't dapat lang yan? Obligasyon ng anak na suportahan ang magulang. Mariin niyang sabi habang inaayos ang mga Tupperware. At saka, Josie, nurse ka naman, di ba? Malaki-laki rin ang kinikita mo. Kaya mo nang sagutin ang mga gastusin sa bahay. Tiningnan ko si Miguel sa pagkadismaya pero nakayuko pa rin siya. Walang imik. Inay, kahit po nagsisikap ako, may hangganan din po ako. Hindi ko po kayang sagutin mag-isa ang gastusin ng 2 tao. Kayong mga kabataan ngayon ang hihina ng loob. Anong hangganan? Kapag sinabi ng biyenan, walang pero-pero, lalong tumaas ang boses niya. Sa wakas, nagangat ng tingin si Miguel. Inay, may punto rin po si Josie. Medyo gipit din po kami. Miguel, kanino ka bang panig? Sigaw ng biyenan ko. Sa inyo po, inay. Pero, walang pero-pero. Alam mo ba kung gaano ako naghirap para palakihin ka? Tapos ngayon, konting pera lang, pabigat na sayo. Yumuko ulit si Miguel. Lalo akong nainis. Inay, hindi po konting pera yon. Sa loob po ng 6 na buwan, umabot na po ng 1.2 milyon, mahinahon kong sabi. Anong malaki sa 1.2 milyon? Sa panahon ngayon, anong mabibili niyan? Humalakhak siya. Para sa amin, malaki na po yon. Sapat na para mabuhay kami ng mahigit 1 taon. Kasi masyado kang kuripot. Ang pera, ginagastos. Kung lagi mo lang iipunin, magiging malungkot ang buhay mo. Kinuha niya ang cellphone niya at may ipinakita. Tingnan mo,
Ito yung binili ko sa mall kahapon. Umorder na rin ako ng massage chair. Sa screen, nakita ko ang isang mamahaling designer bag at mga makeup. Ang bag pa lang ay mahigit ay 70,000 na. Hindi ba pwedeng bumili ng ganito gamit ang pera mula sa anak ko? Natutuwa si Miguel kapag nakikita niyang gumagamit ako ng magagandang bagay. Doon ko na naintindihan ang lahat. Ginagastos ng biyenan ko ang sahod ng anak niya sa luho at para sa kanya, karapatan niya iyon. Inay, pero kami po, hirap na talaga. Pati mga bill, hindi na nababayaran. Kung ganoon, magtrabaho ka pa ng mas maigi. Mag-overtime ka, kumuha ka ng sideline. Ginagawa ko na po ang lahat. Ginagawa mo ang lahat pero hinahadlangan mo ang pagiging mabuting anak ng asawa mo? Sa sinabi niyang iyon, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tumayo ako. Inay, pasensya na po, pero kailangan din naming mabuhay. Hindi pwedeng laging ibigay na lang. Ano? Sinong nagsabing hindi mo ibibigay? Manugang ka lang. Tumayo rin siya at sumigaw. Kung ayaw mo, lumayas ka sa bahay na to. Huwag mong pakialaman ang pera ng anak ko. Sa narinig ko, sumuko na ako. Sige po, aalis na po ako. Sa sagot kong iyon, biglang tumahimik ang buong sala. Nakatingin lang sa akin ang biyenan ko at si Miguel, walang masabi. Teka, Josie, magsasalita pa sana si Miguel pero pumasok na ako sa kwarto at isinara ang pinto. Habang nakahiga at nakatitig sa kisame, tumulo ang luha ko. Sa loob ng 13 taon, ngayon ko lang naramdaman na hindi ko pala ito tahanan. Ang biyenan ko, anumang oras ay pwedeng pumasok. Ang asawa ko, kailanman ay hindi ako kinampihan. At ako, tagabigay lang pala ng pera. Makalipas ang 1 oras, nang makaalis na ang biyenan ko, pumasok si Miguel sa kwarto. Josie, huwag mo nang masyadong seryosohin ang sinabi ni inay. Galit lang yon. Para sa'yo. Anong tingin mo? Saan? Sa sinabi ni inay. Na, palayasin ako. Sa bahay na to. Galit lang nga siya kaya nasabi yon. Kahit galit siya, masakit pa rin. Pero ikaw, si inay pa rin ang kinampihan mo, hindi siya makasagot. Sakto namang may pumasok na message sa cellphone ko mula sa ospital. Isang anunsyo para sa mga medical personnel na kailangan para sa isang panandaliang assignment. Hinahanap nila ay isang nurse na handang magtrabaho sa Batanes. Sa sandaling iyon, nagdesisyon ako. Aalis talaga ako sa bahay na ito. Hindi ko alam kung ano ang mayroon sa Batanes, pero sigurado akong mas magiging maayos ako doon kaysa dito. Miguel, baka umalis na talaga ako. Mahinahon kong sabi. Aalis? Saan ka pupunta? Hindi ko pa alam. Pero sigurado akong hindi ko na kayang manatili dito. Walang imik siyang lumabas ng kwarto. Narinig ko na lang ang tunog ng telebisyon mula sa sala. Tiningnan kong muli ang anunsyo. Maganda ang sahod at may libreng tirahan. Higit sa lahat, gusto ko ang ideya na ito ay isang malayong isla. Balak ko sanang mag-apply agad, pero nagpasya akong pag-isipan muna ito kahit 1 araw pa. Ngunit sa puso ko, buo na ang desisyon ko. Hindi na ako pwedeng manatili sa ganitong sitwasyon. Kinagabihan, hindi ako makatulog. 3:00 na ng madaling araw. Sa tabi ko, malakas ang hilik ni Miguel. Habang nakatitig sa kisame, paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ko ang sinabi ng biyenan ko. Lumayas ka sa bahay na to. Sa simula, galit ang naramdaman ko. Ngayon, para itong naging isang malinaw na solusyon. Tama, aalis na lang ako. Sa loob ng 13 taon ng aming pagsasama, ni minsan ay hindi ako umalis ng mag-isa. Palagi akong sumusunod sa schedule ni Miguel, sa mga plano ng kanyang pamilya at sa duty ko sa ospital. Ngayon, gusto ko nang pumunta sa isang lugar na ako mismo ang pumili. 4:00 ng madaling araw, dahan-dahan akong bumangon. Maingat akong naglakad papunta sa aparador para hindi magising si Miguel. Kinuha ko ang maliit na maletang ginagamit ko sa mga out-of-town seminar at nagsimulang mag-impake. Ilang pares ng uniform, damit pambalay, underwear at toiletries. Ayaw kong magdala ng marami. Habang nag-aayos ng damit,
Napansin kong iilan lang pala ang damit na talagang gusto ko. Karamihan ay praktikal na damit trabaho. Matagal na akong hindi bumibili ng magagandang bestida o alahas. Kailangan kasing ipunin ng pera para sa gastusin sa bahay. Mula sa tokador, kinuha ko ang aking mga bankbook, ATM card at ID. Mayroon din akong isang personal savings account. Isinama ko na rin iyon. Ang wedding ring namin, nag-alinlangan ako saglit, pero isinuot ko pa rin. Hindi pa naman tapos ang lahat. Nang matapos akong mag-impake, nagulat ako sa gaan ng maleta. Ang 13 taon ng pagsasama namin ay nagkasya sa isang maliit na maleta. Mapait. Pumunta ako sa kusina at inayos sa mesa ang mga dokumento. Ang aking notebook ng gastusin, mga credit card statement at ang listahan ng lahat ng bayarin na ako lang ang sumalo sa loob ng 6 na buwan. Kuryente, tubig, condo dues, pagkain, telecommunication bills at kahit ang allowance ni Miguel. Sa ibabaw ipinatong ko ang isang sulat na isinulat ko buong gabi. Miguel, kailangan ko muna ng panahon para sa sarili ko, kaya aalis muna ako. Kung titingnan mo ang mga dokumentong ito, malalaman mo kung ano ang naging sitwasyon ng pamilya natin sa nakalipas na 6 na buwan. Mula ngayon, ikaw na ang bahala. Sinabi ng nanay mo na umalis ako, kaya sinusunod ko lang siya. Hindi muna ako makikipag-ugnayan sa ngayon. Tumulo ang luha ko habang isinusulat ito. Hindi ko inakalang dito hahantong ang lahat, pero hindi ko na rin kaya. Binuksan ko ang ref. Ganoon pa rin. Isang Tupperware ng kaning lamig, 2 itlog, kalahating karton ng gatas. Ito ang ref ng isang pamilya kung saan ang asawang lalaki ay kumikita ng 250,000 at ang asawang babae ay 125,000. Sa may pinto, maingat kong isinuot ang sapatos ko, takot na baka makalikha ng ingay ang gulong ng maleta. Nag-aalala akong magising si Miguel, o mas tamang sabihin na kapag nagising siya, baka hindi na ako makaalis. Baka kapag tinanong niya kung saan ako pupunta, humingi siya ng tawad at sabihing mag-usap kami, baka bumigay na naman ako. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang doorknob. Tama ba tong ginagawa ko? Pero muling pumasok sa isip ko ang sinabi ng biyenan ko. Ang mga salitang iyon ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Pagbukas ko ng pinto, naramdaman ko ang malamig na hangin ng madaling araw dahil katapusan ng Disyembre, umuusok ang bawat hininga ko. Tahimik ang hallway at patay ang ilaw sa lahat ng unit. Habang pababa sa elevator, kakaiba ang pakiramdam ko. Hindi lungkot, kundi kaluwagan. Isang pakiramdam ng ginhawa dahil sa wakas, nakagawa ako ng desisyon. Sa loob ng 13 taon, ito ang unang desisyon na ginawa ko para sa sarili ko. Pagdaan ko sa lobby, nagkatinginan kami ng security guard. Tumango siya bilang bati, marahil ay nagtataka kung bakit may dala akong maleta sa ganoong oras. Paglabas ko ng gusali, humampas sa mukha ko ang malamig na hangin. Kung dati, malamang ay gusto ko nang bumalik sa loob dahil sa ginaw, pero ngayon, para itong nakakapresko. Naglakad ako papunta sa pangunahing kalsada para mag-abang ng taxi dahil madaling araw, iilan lang ang dumadaan. Pagkatapos ng 10 minuto, may humintong isa. Saan po tayo, ma'am? Sa bus terminal po sa Cubao. Tiningnan ako ng driver sa rearview mirror, marahil ay nagtataka sa itsura ko. Ang aga niyo pong umalis. Business trip po? Parang ganoon na nga po. Ayaw ko nang makipag-usap pa, kaya tumingin na lang ako sa labas. 5:00 ng umaga, tahimik pa ang Maynila. Tanging mga delivery truck at mga 24-hour convenience store ang gising. Habang tinitingnan ang mga gusali at kalsadang dinaanan ko sa loob ng 13 taon, napaisip ako. Aalis na ako. Hindi ko alam kung kailan ako babalik. Nakarating ako sa terminal ng 5:30. Mas marami-rami ang tao kaysa sa inaasahan ko. Mga pasaherong hahabol sa unang biyahe ng bus at mga empleyadong pauwi mula sa night shift. Nagtanong ako, at ang unang biyahe papuntang Tuguegarao ay 60:40 pa. May 1 oras pa akong maghihintay. Pagkatapos bumili ng tiket, umupo ako sa waiting area at tiningnan ang cellphone ko. Wala pang tawag o text. Malamang tulog pa si Miguel. Bumili ako ng kape
at nagsaliksik tungkol sa Batanes. Mas malaki pala ito kaysa sa inaakala ko na may populasyon na halos 10,000 at may sariling pasilidad na medikal. Ang isang impormasyon na nakakuha ng atensyon ko ay ang madalas na kanselasyon ng biyahe ng barko, lalo na kapag taglamig dahil sa malalakas na alon. Mas mabuti, naisip ko. Kung hindi ako makontak, mas maganda. Pagsakay ko sa bus, doon ko naramdaman na totoo na ang pag-alis ko. Habang pinagmamasdan ang mga tanawing nadadaanan, binalikan ko ang nakalipas na 13 taon. Masaya kami noong simula. Mabait si Miguel at maayos ang pakikitungo ko sa biyenan ko. Pero unti-unting nagbago ang lahat. Naging obligasyon ko na ang kumita at dumami ng dumami ang mga hinihiling ng biyenan ko. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang tumaas ang sahod ni Miguel para sa kanila. Dahil mas malaki na ang kinikita niya, dapat mas malaki rin ang ibinibigay niya sa nanay niya. Ako, walang pagbabago sa sitwasyon, pero ang allowance ng biyenan ko, palaki ng palaki. Nang makarating kami sa Tugigaraw, tanghali na. Mula doon, kailangan ko pang sumakay ng isa pang bus papuntang Santa Ana, Cagayan, kung saan naroon ang daungan ng barko papuntang Batanes. Nagsimula nang magpakita ang dagat at medyo gumaan ang pakiramdam ko sa loob ng bus. Muli kong binasa ang email tungkol sa assignment sa Batanes. Nagpadala ako ng aplikasyon kagabi pero wala pang sagot. Dahil kailangan nila ng tao, umaasa akong makakatanggap ako ng tawag. Sa daungan, maraming tao. May mga turista at may mga residente na maraming dalang kargamento. Nang bumibili ako ng tiket, sinabi sa akin ng staff na may halong pag-aalala, "Ma'am, may biyahe po mamayang 2:00 pero baka makansela po ang biyahe pabalik sa mga susunod na araw dahil sa malakas na alon. Okay lang po ba sa inyo?" "Oo, okay lang. Mas mabuti nga," naisip ko. Pagkatapos bumili ng tiket, habang naghihintay, nagsimulang tumunog ang cellphone ko. Tumatawag si Miguel. Malamang nalaman na niyang wala ako. Hindi ko sinagot. Sunod-sunod na text ang pumasok. "Josie, nasaan ka? Wala ka sa bahay. Tumawag ka." Pagkatapos noon, sunod-sunod na tawag. Si Miguel, ang biyenan ko, pabalik-balik. Inilagay ko sa silent mode ang cellphone ko at isinilid sa bag. Bumili ako ng siopaw at soft drinks para sa tanghalian. Matagal na akong hindi kumakain ng mag-isa. Sa halip na makaramdam ng lungkot, naramdaman ko ang kapayapaan. Walang pumupuna sa kinakain ko at malaya kong kainin kung ano ang gusto ko. Nang oras na para sumakay, lumingon ako at nakita kong unti-unting lumalayo ang Luzon. Paglabas ng barko sa daungan, nagsimulang lumakas ang alon. Nag-alala akong mahilo, pero sa kabutihang palad, kinaya ko. Lumabas ako sa deck at sinalubong ang hangin. Medyo malamig, pero nakakapresko. Sa loob ng 13 taon, ito ang unang beses na umalis ako sa sarili kong desisyon. Sa barko, tiningnan ko ulit ang email ko. May sagot na pala. Ipinadala 11 ng umaga. Hindi ko napansin dahil abala ako sa biyahe. "Miss Josefa Reyes, pagkatapos suriin ang iyong aplikasyon, inaanyayahan ka namin para sa isang interview bukas ng umaga. Maaari kang magsimula agad pagkatapos. Dahil sa agarang pangangailangan, hinihiling namin ang iyong mabilis na tugon. Ang tirahan ay ipagkakaloob ng medical center." Agad akong nag-reply, "Salamat po. Dadalo ako sa interview bukas. Kasalukuyan po akong papunta sa Batanes." Makalipas ang 2 oras, tiningnan ko ang cellphone ko. Mahigit 30 missed calls galing kay Miguel at sa biyenan ko. Mayroon ding higit sa 10 text message pero hindi ko binasa. Sa halip, ako ang nagpadala ng isang text. "Kailangan ko ng ilang araw para sa sarili ko. Huwag niyo muna akong kontakin." At pinatay ko ang cellphone ko. Mga 5:00 ng hapon, natanaw ko na ang Batanes. Habang papalapit ang barko, nakita ko ang mga bundok at mga talampas. Mas malaki ito kaysa sa inaasahan ko at napakaganda. Napapalibutan ito ng mga batong talampas at sa pagitan nito ay may mga bahay.
Pagdating ko sa Basco, ibang-iba ang hangin. Malakas ang amoy ng dagat at malakas ang hangin. Pero lahat ng iyon ay bago sa pakiramdam ko. Malayong malayo sa mausok na hangin ng Maynila. Mula sa daungan, kailangan kong hanapin ang titirhan ko. Pagbukas ko ng cellphone, may isa pang email mula sa medical center. Ang iyong tirahan ay isang maliit na apartment malapit sa center. Mangyaring tumawag pagdating mo. Sumakay ako ng tricycle papuntang Batanes General Hospital and Medical Center dahil isla, makitid ang mga kalsada at maraming paakyat. Pero ang tanawin ay napakaganda. Pagdating ko sa ospital, sinalubong ako ng head doctor. Mukha siyang natuwa sa pagdating ko. Kailangan daw nila ng nurse at nagpapasalamat siya sa mabilis kong pagtugon. Ang tinutuluyan ko ay isang maliit na apartment, 5 minutong lakad mula sa ospital. May mga simpleng gamit na at malinis. Higit sa lahat, ito ang sarili kong espasyo. Nang gabing iyon, habang natutulog sa maliit na apartment sa Batanes, naisip ko, ito ang unang pagkakataon na mabubuhay ako ayon sa gusto ko. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin, pero naniniwala akong mas magiging mabuti ito kaysa sa dati. Sa labas ng bintana, naririnig ko ang tunog ng alon. Iyon ang huli kong narinig bago ako nakatulog ng mahimbing. Kinabukasan, 6:00 ako nagising. Pagbukas ko ng bintana, tanaw ko agad ang dagat, isang tanawing hindi ko makikita sa Maynila. Ang tunog ng alon ay natural na musika sa aking pandinig at napakalinis ng hangin. Matapos mag-ayos, naglakad ako papunta sa Batanes General Hospital. Mga 7 minuto rin pala ang lakad dahil medyo paakyat ang daan. Maliit lang ang ospital, isang 2 palapag na gusali, pero para sa isang islang tulad nito, kumpleto na rin ang pasilidad. Sa pasukan, nakilala ko si Dr. Santos, ang hepe ng ospital. Nasa mid-50s siya at mukhang mabait. Ikaw ba si Nurse Josefa? Salamat at nakarating ka agad. Magandang umaga po, Doc. Nandito po ako para tumulong. Ang interview ay isang formalidad lang. Tiningnan niya ang aking karanasan at ipinaliwanag ang sitwasyon sa Batanes. Kapag ganitong panahon daw, laging kulang ang medical staff. Madalas kaming may emergency dito, sabi niya. Kapag hindi makabiyahe ang barko o eroplano, hindi namin maililipat ang pasyente sa mainland. Kaya napakahalaga ng papel ng mga nurse dito. Habang nakikinig, naramdaman kong nasa tamang lugar ako. Sa ospital sa Quezon City, kahit wala ako, maraming ibang nurse na pwedeng pumalit, pero dito, kailangan ako. Nagsimula ang una kong duty ng hapong iyon. Mayroon silang 10 kwarto para sa mga naka-admit at 3 consultation room. Hindi marami ang pasyente, pero karamihan ay matatanda. Nagsimulang dumating ang mga pasyente bandang 2:00. Isang lolo para sa regular check-up ng diabetes. Isang lola para sa physical therapy dahil sa arthritis. Lahat sila ay nagtatakang nakatingin sa akin. Bagong nurse ka dito, Hija? Taga saan ka? Taga Maynila po. Naku, ang layo pala ng binyahe mo. Siguradong napagod ka. Ang mga Ivatan ay pala kaibigan. Tila magkakakilala silang lahat at naging magiliw din sila sa akin. Sa ospital sa Maynila, may distansya sa pagitan ng nurse at pasyente. Dito, parang pamilya. Bandang 7:00 ng gabi, nagkaroon ng emergency. Isang 12 anyos na batang babae mula sa kabilang bayan ang isinugod dahil sa mataas na lagnat at hirap sa paghinga. Ang pangalan niya ay Ana. Nurse. Bigla na lang pong tumaas ang lagnat niya. Halos hindi na makahinga, umiiyak na sabi ng lola ni Ana. Gising pa si Ana, pero namumula na ang mukha niya. Ang temperatura niya ay 39.8 degrees Celsius. Habang tinitingnan siya ni Dr. Santos, nanatili ako sa tabi niya. Iyak siya ng iyak, pero nang hawakan ko ang kamay niya, medyo kumalma siya. Ana, huwag kang mag-alala. Nandito lang si ate nurse. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko. Naawa ako sa kanya. Ang resulta ng test, acute bronchitis. Hindi naman gaanong malala, pero kailangan siyang obserbahan dahil sa taas ng lagnat. Ang problema, kulang ang nurse na magbabantay sa gabi.
Ako na po ang magbabantay sa kanya. Nagboluntaryo ako. Kahit unang araw ko pa lang, hindi ko kayang iwan ang bata. Mga 10:00 ng gabi, umuwi na ang lola ni Ana. Kami na lang dalawa ang naiwan. May lagnat pa rin si Ana, pero unti-unti na siyang bumubuti. Ate nurse, nauuhaw po ako. Sige, kukuha kita ng tubig. Habang umiinom, nagtanong siya. Ate, saan ka po galing? Sa Maynila, isang malaking siyudad sa Luzon. Bakit po kayo pumunta dito? Natigilan ako. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Para tulungan ang mga batang tulad mo. Ngumiti siya. Kahit may sakit, ang liwanag ng ngiti niya. Ang bait niyo po. Parang si Mama. Kumirot ang puso ko sa sinabi niya. Naisip ko kung nasaan ang nanay niya pero hindi ko na tinanong. Bandang 2:00 ng madaling araw, bumaba na ang lagnat niya, 37.5 degrees Celsius na lang. Stable na rin ang paghinga niya at mahimbing na ang tulog. Habang nakaupo sa tabi niya, napaisip ako, ano nga ba ang ginagawa ko sa Maynila? Inaalagaan si Miguel, tinitiis ang biyenan ko, gumagawa ng gawaing bahay. Kailan ko huling ginawa ang isang bagay na gusto ko talaga at nagbibigay sa akin ng kasiyahan? Naisip ko, kung bakit nga ba ako naging nurse. Noong 23 anyos ako at bagong graduate, gusto ko talagang tumulong sa mga tao. Masaya ako kapag nag-aalaga ng may sakit. Pero sa paglipas ng panahon, naging trabaho na lang ito para kumita ng pera. 5:00 ng umaga, nagising si Ana. Halos wala na siyang lagnat at bumalik na ang kulay sa mukha niya. Ate, dito ka po buong gabi? Oo. Kasi may sakit ka. Salamat po. Ganito rin po si Mama. Ganoon din po kayo. Naluha ako sa sinabi niya. Ngayon ko lang ulit naramdaman ang ganitong klasing saya sa pag-aalaga. 7:00, dumating ang lola niya. Tuwang-tuwa siya nang makitang magaling na si Ana. Salamat sa iyo, nurse. Kung hindi dahil sa iyo, hindi agad gagaling ang apo ko. Trabaho ko po yun. Bago sila umalis, lumapit si Ana sa akin. Ate, babalik ka po bukas? Oo, babalik ako. Promise po? Inabot niya ang kanyang hinliliit. Ikinawit ko ang sarili kong daliri dito. Sa sandaling iyon, gumaan ang pakiramdam ko. Pagkaalis nila, lumapit si Dr. Santos. Salamat sa pagod mo. Pasensya na. Unang araw mo pa lang, napuyat ka na. Okay lang po, Doc. Masaya po ako. Siguradong magugustuhan ka ng mga tao dito. Kumalat na ang balita. Yung mabait na nurse daw, galing Maynila. Nang tanghali, naglakad-lakad ako malapit sa ospital. Habang naglalakad sa daan na tanaw ang dagat, naramdaman ko ang sariwang hangin, ibang-iba sa Maynila. Ang mga nakakasalubong kong residente ay bumabati sa akin. Naalala na nila ang mukha ko. Ikaw yung bagong nurse, di ba? Welcome. Salamat sa pag-aalaga kay Ana. Ramdam ko ang sinseridad sa pasasalamat nila. Naramdaman kong may silbi ako. Gabi, pag-uwi ko sa apartment, binuksan ko ang bintana at pinagmasdan ang dagat. Ang paglubog ng araw ay nagbigay ng kulay kahel sa karagatan. Pagbukas ko ng cellphone, tambak na naman ang mensahe mula kay Miguel at sa biyenan ko. Pero ayaw ko silang basahin. Masyadong payapa ang sandaling ito. Naalala ko ang pinky promise namin ni Ana. Ate, babalik ka po bukas. Ang mga salitang iyon ay may malaking kahulugan para sa akin. Ang malamang may isang taong naghihintay sa pagbabalik mo na kailangan ka ay nagbibigay ng kakaibang lakas. Nang gabing iyon, napakasarap ng tulog ko. Naging mapayapa ang sumunod na linggo sa Batanes. Araw-araw, pumapasok ako sa ospital at sa gabi, naglalakad sa tabing dagat. Dumarating din si Ana araw-araw kasama ang lola niya para kumustahin ako. Ate nurse, nandito po ako. Sa tuwing papasok siya, sumasaya ang araw ko. Isang hapon, habang kinukuha ko ang blood sugar ng isang pasyenteng may diabetes, tumunog ang cellphone ko. Isang hindi pamilyar na numero. Mula pala sa bangko. Good afternoon, may I speak with Mrs. Josefa Reyes? This is from the loan department of BDO. Ako nga po. Bakit po?
Ma'am, we're just calling to verify a personal loan application under your name. Is this correct? Bigla akong natulala. Wala akong in-apply na loan. Wala po akong in-apply na loan. Kailan po yan? It was filed online yesterday afternoon, ma'am, for 1 million pesos. If this wasn't you, it might be a case of identity theft. 1 milyong piso. Biglang pumasok sa isip ko si Miguel. Pwede ko po bang malaman ang ibang detalye ng aplikante? I'm sorry, ma'am, that's confidential. But I can tell you that the IP address used was from Quezon City and the contact number provided was not yours. Quezon City, ibang contact number. Naging malinaw ang lahat. Pakikansela na lang po ang application. Wala po akong balak umutang at sigurado akong identity theft yan. Noted, ma'am. We will cancel it and tighten our security protocols to prevent this from happening again. Pagkababa ko ng telepono, nanatili akong tulala. Hindi ako makapaniwalang susubukan ni Miguel na umutang gamit ang pangalan ko ng walang paalam. Sakto namang tumunog ulit ang cellphone ko. Ang biyenan ko. Ayaw ko sanang sagutin, pero may masama akong kutob. Josefa, umuwi ka ngayon din. Galit na galit ang boses niya. Inay, ano po ang nangyayari? Anong nangyayari? Alam mo ba kung gaano nahihirapan ang anak ko dahil sa paglayas mo? Saan ka ba nagpupunta? Umuwi ka at humingi ng tawad. Natigilan ako. Ako pa ang hihingi ng tawad? Inay, nagtatrabaho po ako. At wala po akong balak umuwi sa ngayon. Anong trabaho ang mas importante pa sa asawa mo? May asawa kang tao tapos naglalakwatsa ka. Inay, kayo po ang nagsabing umalis ako, di ba? Kahit na. Dahil lang sa galit yon. Kahit po nasabi niyo lang yon sa galit, masakit pa rin po. Narinig ko siyang sumisigaw sa kabilang linya, tila kinakausap si Miguel. Kakausapin ka raw ni Miguel. Ibibigay ko sa kanya. Bago pa ako makatanggi, nasa linya na si Miguel. Josie, kailan ka babalik? Hindi ko alam. Huwag kang ganyan. Kailangan nating mag-usap. Ano pang pag-uusapan natin? Yung pag-utang mo ng 1 milyon gamit ang pangalan ko, tumahimik ang kabilang linya. Kailangan ko lang talaga ng pera. Kailangan daw ni inay ng karagdagang pambayad sa operasyon niya. Operasyon? Magpapa-opera na naman si inay? Hindi. Kasi, hindi niya masabi ng diretso. Alam ko nang nagsisinungaling siya. Miguel, magsabi ka ng totoo. Para saan ba talaga yun? Hindi siya sumagot. So hindi nga pampagamot. Para saan? Kasi, kailangan daw dagdagan ang deposit para sa apartment na tinitirhan niya. Sa wakas, lumabas din ang totoo. Hindi pampagamot, kundi pambayad sa apartment ng nanay niya. 1 milyon. Gagamitin ang pangalan ko. Miguel, alam mo bang krimen yang ginagawa mo? Ang gamitin ang pangalan ko ng walang pahintulot? Krimen agad? Hindi ba pwedeng pag-usapan? Hindi ito simpleng bagay. Mag-asawa tayo, pero hindi ibig sabihin noon pwede mo nang gamitin ang pangalan ko basta-basta. Muling napunta sa biyenan ko ang telepono. Josefa, sumusobra ka na. Para naman, yun sa ikabubuti ng nanay niya. Inay, pagod na po ako. Hindi ko na po kaya. Hindi mo na kaya. So, makikipaghiwalay ka na? Nang marinig ko ang salitang hiwalay, gumaan ang pakiramdam ko. Oo, iyon na nga siguro ang sagot. Opo, baka nga po. Ano? Seryoso ka? Pag-iisipan ko po. Ibinaba ko ang telepono. Nanginginig ang kamay ko. Sa loob ng 13 taon, ngayon ko lang nabanggit ang salitang iyon. Umupo ako sa staff lounge para pakalmahin ang sarili ko. Pagnanakaw ng pagkakakilanlan, pagsisinungaling at ni isang salita ng paghingi ng tawad, hindi ko na kayang makasama ang ganitong tao. Pumasok si Dr. Santos. Nurse Josie, may problema ba? Mukha kang balisa. Ikinuwento ko ng bahagya ang sitwasyon. Kung ganoon, kailangan mo munang umuwi sa mainland. Hindi po, Doc. Dito ko po gustong manatili, pero kailangan mong ayusin yan para makapagtrabaho ka dito ng payapa. Tama si Dr. Santos. Kung hindi ko ito aayusin, patuloy lang nila akong guguluhin. Nang gabing iyon,
Binuksan ko ang laptop ko at inayos ang lahat ng ebidensya, ang bank statement ni Miguel, ang credit card statements ko, ang notebook ng gastusin at ang tungkol sa tangkang pag-utang. Naghanap ako ng abogado sa internet, isang espesyalista sa family law sa Maynila. Nagpadala ako ng email at ikinuwento ang lahat. Kinabukasan, sumagot ang abogado. Sabi niya, sapat na sapat ang mga ebidensya ko para magsampa ng kaso, lalo na ang tangkang pag-utang na isang seryosong usapin. Kinausap ko si Dr. Santos. Doc, kailangan ko pong umuwi sa mainland sa loob ng ilang araw. Sige lang, ayusin mo ang schedule mo. Pagkatapos, puwede pa ba akong bumalik dito? Ngumiti siya. Oo naman, kailangan ka namin dito. Manatili ka hanggat gusto mo. Gumaan ang pakiramdam ko. Malaking bagay na mayroon akong babalikan. Gabi, dumating si Ana. Ate, bakit po parang malungkot ka? Ang bilis talagang makaramdam ng mga bata. Kasi aalis muna si ate ng ilang araw. Saan po kayo pupunta? Sa Maynila ulit? Hindi, mas malayo pa. Pupunta ako sa isang lugar kung saan maraming batang may sakit na kailangan ng tulong. Nalungkot siya. Kailan po kayo babalik? Mga 2 taon. Naluluha siya pero ngumiti rin. Ang bait niyo po talaga. Tulungan niyo po ang maraming bata. Naantig ako sa pagintindi niya. Bago ako umalis, binigyan ako ni Ana ng isang maliit na regalo. Isang kuwintas na gawa sa mga kabibe na pinulot niya sa dagat. Ate, dalhin niyo po ito. Para kapag na-miss niyo ako, hahawakan niyo lang. Salamat, Ana. Isinuot ko ito. Ang ganda. Para bang dala-dala ko ang amoy ng dagat ng Batanes. Sa araw ng aking pag-alis, maraming naghatid sa akin sa daungan. Si Dr. Santos, ang mga staff, at ang mga pasyenteng inalagaan ko. Mag-iingat ka. Bumalik ka agad. Habang paakyat ng barko, naramdaman ko ang kanilang suporta. Unti-unting lumayo ang Batanes. Ang islang nagpabago sa buhay ko. Sa airport sa Maynila, nakilala ko ang team mula sa isang international NGO. Lahat sila ay mga bihasang medical professional. Sabi ng team leader, si Miss Cruz, Nurse Josie, sabay tayong gumawa ng mabuti. Opo, gagawin ko po ang lahat. Bago sumakay ng eroplano, mahigpit kong hinawakan ang kuwintas na bigay ni Ana. Tumingala ako sa langit. Sa edad na 41 nagsisimula pa lang ang buhay ko. Maaaring sabihin ng iba na huli na, pero para sa akin, hindi. Sa Batanes, muli kong natagpuan ang sarili ko. At ngayon, pupunta ako sa mas malawak na mundo para gawin ang isang bagay na may kabuluhan. Habang tinitingnan ang mga ulap mula sa bintana ng eroplano, naisip ko, ang buhay ay hindi natatapos hanggat hindi ka sumusuko. Anumang edad, anumang sitwasyon, laging posibleng magsimula muli. Mula ngayon, mabubuhay ako para sa sarili ko. Hindi para sa inaasahan ng iba, kundi para sa kung ano ang sinasabi ng puso ko. Habang lumilipad palayo ang eroplano, hindi ako natakot. Alam kong isang bagong mundo ang naghihintay sa akin. Ang kwento ni Josefa ay isang mensahe ng pag-asa para sa ating lahat. Anuman ang iyong edad, laging may pagkakataong magsimula muli. Pag-asa. Ang edad ay isang numero lamang. Ang tunay na lakas ng loob ay nasa pusong hindi sumusuko. Hanapin mo ang iyong sariling Batanes at lakasan mo ang iyong loob na lumayo. Ang buhay ay hindi natatapos hanggat lumalaban ka.